Hello, good morning. Welcome pong muli sa another vlog natin. Musta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kami ni Mrs. papunta ngayon dito sa Makati magpipick up ng nirent na chairs and cloth. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga taong dapat yung iwasan kapag kayo ay nagninegosyo ng tables and chairs. Pero bago natin pag-usapan yan, baka po pwedeng paki-like, share and comment. Then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka po pwedeng na yung subscribe and notification bell para ma-update kayo sa iba pa nating mga vlog. Pag-usapan natin mga taong dapat nyong iiwasan, mga toxic na tao na kapag ka nagninegosyo ka ng tables and chairs, yan ang pwedeng maging dahilan ng pagkalugi mo. Dapat mong iwasan, based sa experience ko, yung mga caterer na scammer. Kasi kung bakit ko nasabi yan, tatlo na kasi na beses na tayo na in-scam ng caterer. Merong caterer na una, rerentahan yung tables and chairs mo, then babayaran ka, okay naman. Sa pangalawa, doon na istapahin ka na, hindi ka na babayaran. Nangyari sa akin yan, mula Antipolo, diniliver ko papunta ng Cardona, medyo bundok pa yon. Then talagang ang hirap kasi siyempre noong nagsisimula pa lang ako mag tables and chairs, gamit ko yung adventure, talagang nilalagay pa namin yun sa itaas ng adventure yung mga table para lang ma-deliver namin kasi hindi naman kasya doon sa loob ng adventure, tinatalian pa yon. Yung pala, ilang araw na hindi nagbabayad, linggo, buwan, hindi na nagbabayad, hanggang sa hindi na talaga nagbabayad. Merong mga ganyan na mga caterer. Gusto nyo i-mention natin? O, ingat na lang ha, para hindi kayo magaya sa nangyari sa akin. Meron pang nangyari sa akin na caterer din. So, una, okay. Pangalawa, okay. Pangatlo, okay. Nakapangatlo pa eh. Pangapat, ang ginawa naman niya sa akin, dalawa ang event ng caterer na yon. Then, diniliver namin yung dalawang gagamitin niya sa dalawang event na yon. So magkahiwalay na event, pero ang binayaran lang niya kalahati. After nun, hindi na nagpaparamdam, hindi na sumasagot sa tawag, talagang wala talagang planong bayaran. Isang beses din nangyari sa akin, caterer din, ibang caterer na naman, ang dami kasi niyan. Maraming mga nanegosyo ng mga catering business. Nakapag-deliver ako sa kanya 2 beses, pero ang hirap, napapansin ko kada deliver ko sa kanila, may mga problema, may mga hindi magandang nangyayari din. Pero nababayaran ako sa mga una, pero pahirapan din. Yung pangatlong deliver ko sa kanya, yun na. Ang binayaran lang sa akin 3,000, may kulang pa sa akin 5,000. Yan yung mga iiwasan ninyo once na pumasok kayo sa ganitong klase ng negosyo, mga taong walang ibang ginawa kundi talagang manggulang. Kumbaga, kahit na sabihin natin na kumikita rin naman, pero talagang likas na rin sa kanila yun. Kasi kung hindi likas sa kanila yun, hindi mo gagawin yun eh. Kahit sino namang na matinong tao, kapag ikaw hindi mo ugali na manlamang ng kapwa, kahit maliit na bagay, hindi mo gagawin yun eh, yung manlalamang ka ng kapwa. Dapat yung iwasan na tao, mga ahenteng scammer. So meron ding mga ganyan. Meron akong dating nakasama sa pagdi-deliver, hindi yung si Garland hindi yung si Leonardo Meron isang nakasama ako, hindi ko na babanggitin ang pangalan, pero pag pinilit niyo ako, sasabihin ko, joke lang. Nakasama ko siya, may mga inuutang na pera, hindi, kumaga, sobra-sobra yung nakukuha niyang pera sa akin, pero hindi niya nababayaran. Then itong bandang huli, nagano na lang siya, nag-ahente siya sa akin. Then ang ginawa, pinag-deliver ako, kagaya nito, ito ngayon, itong pipick upin ko. Diniliver ko to nung Monday. Sabi niya sa akin, ang fully paid daw nun ay Martes. Kasi ang kulang pa lang, ang balanse pa ay nasa 3,700 pesos ang balanse. Sabi sa akin, Martes daw babayaran, Lunes nung diniliver ko. Ngayon, hindi na ako sinasagot, yung pala, Monday pa lang, binayaran na siya noong customer. O kausap ko yung customer ngayon, Monday pa lang binayaran na pala siya ng full payment. Pero hindi na niya ako sinasagot at wala nang balak magbayad. Yan yung mga pwede niyong ma-encounter guys. May pangyayari din sa akin na
customer na nag-rent ng mga tela, then hindi ko nabilang sa harapan niya yung bilang ng cover. Sabi niya kasi, bibilangin niya, bibidyo niya, pero kitang-kita sa video na bawas na yung cover nung binilang niya. Tapos sabi niya sa akin kulang. Ang kulang nasa 19 pieces. Magkano ang cover? So, almost 2,000 yung nawala sa akin doon sa cover na yun. Yan yung mga iiwasan nyo guys once na pumasok kayo sa negosyong tables and chairs. Ayan guys, sana nagustuhan ninyo ang ating vlog at thank you pala sa panonood. Bye-bye po.